Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, mayong adlaw ka na ito tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Adlaw kita karong biyernes na kita, mga higala. But anyways, mga higala, pila ka days ba bago ang mga higala? Bago ang atong eleksyon, no? Pero mainit na, mga higala, no? Init na kayo, init pa sa mga higala, no? Init pa sa binukal, mga higala. Ang ito ang tension sa election din is Davao, mga higala. But anyways, mga higala, dinhita sa to ang nila kita maglangan, mga higala, o kaning tabi-tabi, mga higala, kaya medyo taas-taas nitong hisbutanan karon, mga higala, na ipapaminaw sa inyo, ha, mga higala. Una na diya, mga higala, dinita sa kaning survey, mga higala, no? So daghang mo dili man na tanan ninyo ang na-interview.
Pero unsa bagid ang kuan sa survey nga 1,200. Nganong unsa may na aning 1,200 tapos unsa may formula no nga para makaingon ta nga mauna ang kuano ang pulso sa mayorya, di ba? So, maglangan mga igala no ato ana paminawon mga igala no ang kuan tawag gani ang head sa University of Mindanao Institute of Public Opinion mga higala na si Dr. Maria Linda Arquiza mga higala. Paminaw na to. Gusto nila o kaning explanation why is it that 1,200 lang ang ato ang sampling daw when we conduct surveys. I know that nationwide 1,200 lang po ang ginakuha po nila na sampling. No, unsa ba reason behind no para sa katong mga walay alam sa statistics? Pag pag ano man gud iset nimo ang mura o kanang accuracy of the survey, i-base nimo na and we set our accuracy sa 95% level of confidence and 3% margin of error. So pag na-set nimo na based sa imong accuracy na iset, automatic na nanay formula nga magsulti sa imo nga based ani nga overall sampling total number of voters sa Davao City kanilang ang kanilang ang minimum number nimo nga pwedeng i-survey na makakuha na ka og maayo nga result. Pero wala man guy nagaingon nga kuan kinahanglan nga idaghan jud nimo himuon nimong 2,000 himuon nimong 5,000. That would be parang kanang unsa na itawag ana kanang no credible pa man gihapon siya pero waste of effort and money because the results will be the same. Kung may difference, very small lang. May na kay margin of error na 3%. Okay, mingon din ba sa mga comment section pag magawa sa survey result? Mingon, dili man na tanan, pila man ta ka milyon diri sa Pilipinas para mo na ilahang basis na di tanan. Kung i-base mo gud nimo sa sampling size nga mogawas based sa formula, we make sure nga ang pag adto nimo sa imong respondents na apon may ginasunod nga process manggod. Kinahanglan random siya na aming ginatawag na random start. Dili pwede nga mo adto ka sa isa ka barangay kay nag-ingon ang imuhang sampling distribution nga dapat ani nga barangay 20 lang kabuk ang imuhang i-interview. Dili buti pasabot mo adto lang kag palengke magkuan kag 20 didto ka kuan kada ka magtaw sa palengke so dito ka mag-survey. No, we do not do that. Naami ginasunod gid nga process. We have what we call a random start and a random end. Now for every yung ginatawag namin na end sampling, dili mi magsunod-sunod og balay. So naadyo na process so that we follow. Unsa pa mga kanang kuan ma'am? Unsa po ang mga dog? Unsa pa yung ma'am no advice no especially sa mga ordinary people na medyo na ay doubt sa mga survey results no because wala sila knowledge on statistics. So ako nakaagi man jud kag halos tanan diri nakaagi mag statistics kay mandatory man ginatong college mo nakalimtan na. So unsa man kasi advice nato para sa ila? Maglisod gyud ta kung wala gyud sila nakasabot bahin anang statistics kanang mga procedures nga ginasunod nato sa ila. Pero what they can do is i-compare nila. Like for example, diri sa Davao ang naga-conduct og survey IPO. Makita ba ninyo tong survey results namo last time? And then look at the accuracy of the results. Kana. So, makuan mo kung credible ba ang results. Pero remember na ang survey manggod snapshot lang na of the perception of the people being surveyed at that point in time. And ang perception nila, ang opinion nila could change. Labi na kung naay manggawas ng mga issues. Pero unsa ba ang perfect timing ma'am for pila ba dapat ka days, weeks no? I-conduct ang survey para maingon nato na accurate siya.
Kung accurate siya, para pinaka-accurate, is kanang right after election. Right after election, nga, kitay, ang manggawas nga mga botante humanog elect, biha ka, pwede ka exit poll. Yun ang pinakamalapit. Oo. Pero based sa among experience, actually, mag-differ lang man siya sa kanang, kung halimbawa sa councilors, 8 ka buok, mag-differ lang na sa posisyon, and kanang sa last part, mga 2, 3, 7th and 8th places, kana lang. Pero yung top 5, top 6, hindi magbabago. Usually, ma'am, sa inyo mga question given sa itong mga respondents? Kuan lang, if the elections were held today, who will you vote for mayor? Nya, tablet man na ang mga pangalan dito, pindot lang sila dito. Unya, katong enumerator, pagkahuman nila og pindot-pindot dito, mahuman na sila sa survey, isubmit to siya, isubmit, pinduton ang submit, and then automatic na mo sulod sa among web server. So, So, ang gathering of data, ang pagpasok sa data, pas-pas, niya, naapod ni GPS to make sure na nagsunod ang amuhang mga enumerators na dito din sila sa barangay na dapat nila adtuon. So, kada submit sa mga enumerators, hinahinay na po nag-compute. Ay, nagasulod lang siya. And then, automatic na, kay na may tables, musulod lang na sa tables, kay na naman ay application nga gibuhat ang mga taga-IPO, kanang mga naka-uniform sa likod, sila ang responsible, ana. So, mao to mga igala, no? Ang explanation ni UMIPO head mga igala, Dr. Maria Linda or Dr. Malen Arquiza mga igala, no? So, medyo complicated. Actually, may igala statistics mo gud mga igala, no? Wala kay na kay baloon sa nang statistics mga igala. Maglisod jud tag sabot gid ana mga igala gid, no? And kung maglisod jud kay ultimo gani kanang mga tao gani nga naa gani ni agi gani og subject na statistics gani maglisod pa man gani unsa pa ka nang wala gid ni agi gid, no? So pero ato ginasabton pod nganong ingon ana, no? But anyways, no, sumala sa giingon, unsa ni, sumala sa giingon, nga, kuan ni siya mga igala, no, scientific ni, no, maski kung danasin mo, kung kanunin mo na, kung imuha ng daghanon pod mga igala, no, o kanang kuha imong respondents, no, maura gihapon ang resulta nga makuha ana, no, which is costly and grabe ang effort na kung ano gina-extend mga igala para lang sa maong resulta. Ay nako. Anyways, mga igala, balik ito man lang sa mga importante painom dominante si Bianan. Balik ito mga igala din sa ito panaguban sa tutulumanog tambayan sa Radyo Pilipinas Kabanyo Armando Feniquito mga igala, no? Anyways, mga katambayan din hita, no? Well, pila lang ka days bago ang eleksyon mga igala, no? So, anyways, mga igala din sa tusunod nga hisgutan mga igala ato ang sayron mga igala, no? Ang kining voting day mga igala, unsa ba ang ibuhaton mga igala, unsa bagid ang kwan, no? Unsang oras mo dapat mo boto. Actually, ang di ba ang giingon dito mga igala is 5 a.m. to 5 a.m. magsugod na ang botohan, pero dili pa na, no? Actually mga igala, ang botohan mga igala sa 5 a.m. to 7 a.m. mga igala is dili pa na para sa tong general vote, tong mga general public or regular voters. Para lang nini sa mga kwan mga igala, katong mga tao nga na special needs, no? Katong under sa PPP or sa to priority polling place, no? Ato sa mga kinahanglang priority like buntis, PWD o mga senior citizens o elderly, mo na sila ang kanang kinahanglan mo boto for 5 a.m. to 7 a.m. But ang regular voters is 7 a.m. gid mo pwede mag-start, no? 7 a.m. to 7 p.m. mga igala. So ang kan po na mga igala, if ever na naay mo boto gihapon mga igala, no, dili man siya mong oras, priority gihapon tong mga kuan, no? Priority gihapon tong mga na-special needs like elderly, no? Dito sa nasa isa ka classroom nga dito lang sila sa kuan nga mag-shade sila ang balota mga igala.
So kung unsa ni mga higala, atong paminawan mga higala no, ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections Region 11 mga higala na si Attorney Gay Innumerables para mo explain ani mga higala. Paminaw na to. Yan, voting hours. This is the first also, no? Na ang ating voting hours is 14 hours straight. Meron tayong early voting hours intended for senior citizen, PWD, and pregnant voters. Okay? Ito, pregnant voters ang term nila na ginagamit. O, sabi ko, bakit? May lalaki na ba na pregnant? Bakit hindi sinabing pregnant women? Diba? Anyway. Okay. So, pregnant voters, 5 a.m. to 7 a.m. Early voting hours. They can go to the polling precincts earlier, no? 5 a.m. Now, ma'am, local media, wala may nag-apply sa LEB, pwede mi diri maka-avail sa 5 a.m. to 7 a.m. no? Unless you are senior citizen, PWD, or pregnant. Okay? Kasi it's like this, we do not allow it kasi it will bloat the it will bloat the data. Kasi on election day at 10 a.m. we will be submitting the number of persons who availed of this. Kung lahat tayo payagan, hindi na lang sana sila nagsabi na early voting hours intended for them. No? Unless gusto ka, andun ka sa senior, sa PWD, or sa pregnant. Now, yung pregnant, no distinction. Pwede, nga, first few weeks, basta pregnant ka. Oh, ma'am, kailangan ba nila ng certification coming from the doctor? No more. No more. Basta pag mangin ka nga pregnant, why mulali sa imo ha? Pregnant ka. Yes. Kasi minsan kasi, merong early, yung first trimester na to, na may mga babae na maselan. Maselan ang pregnancy ba? Kaya, regardless kung 1 month ka pa lang or 3 weeks ka pa lang na pregnant, basta pregnant. Oh. Basta visible lang siya. Not necessarily visible, basta yan. If you take advantage. Yeah. Regardless kung you take advantage, mamakak ka. Oo. Yan na tong moral obligation. Yes. Oo. Ang dapat honest ka, Oo. Now, a lot of doctors were asking also, kasi during our training ba na, ma'am, paano yan? Kasi yung mga doctors natin gusto dito. Pwede man sila, pa-senior sila, pa-PWD sila, or pa-pregnant sila. Oo. Basta diha. Or, they could, other than the persons nga hindi ganito, yung mga assistors. Assistors ng senior, ng PWD, or even ng pregnant persons. May assistor sila. Kaya heavily pregnant na siya. No. They can vote, provided that they belong to the same precinct. Oo. Pero ang PWD attorney kasi eyesight, di ba? May eyesight, hearing. Ngayon ka mag-present ka pa o PWD ID? No. Basta PWD ka. Kung niya kung tanaw nila ibon. Pwede nila pangitaan. O kanang PWD ID. Pero mas safe na magdala na lang sila PWD ID. Yes. Oo. Kanang dili apparent ang disability. Oo. Attorney, yes. ako, what if kung ang pregnant voter manganak simba ko lang election day? Kana ang problema ni mo nga mo ato pa kag election nga mga nakay naman dahil ka, no? Paproblemahon pa nimo ang electoral board. Pero pag naka diri sa city, naaman tay mga kuan kanang mga medic. Natay mga medic, some schools natay mga medic pero dili tanan. Mura cluster ba kaning area na medic, dito nga area na medic from Red Cross. Okay? So kung mga nakay nakayo na lang boto, huwag kasi yung balay or doon nakadapit sa ospital. No? Guys, okay lang man o di ka kaboto. Hospital na kadretso. Hindi lang sa presinto. Presinto. Sa hospital. Okay. And then this one, 5 a.m. to 5 p.m. priority polling place. Again, I would like to emphasize this one. Itong priority, baka magtaka kayo ba, during your coverage ba, ano itong priority polling place? Ito yung makeshift na area or classroom sa baba, near the gate, no? Priority polling place. Ito siya, wala siyang machine.
intended for that. Ang mangyayari dito, yung mga vulnerable sectors natin, senior citizen, PWD, pregnant, pwede sila magpunta dito, 5 a.m. to 5 p.m. Doon sila magboto. Why? They cannot go up. Yung mga schools natin na may mga second floor, third floor, they cannot go up anymore. So, dito sila pupunta. Dito, priority polling place. Or, minsan, kasi, yung terrain ba, nga pagsulod nimo patag, pero ang imuhang classroom pala nasa ubos. Oo. So, di na sila kanaog. Kaya maglisod na sila. Pwede sila din sa priority polling place. So, what happens here? Naatay kanang support staff na naka-assign din Namutana mo, na ba ni siya watchers? Yes. Oo. Na ay mga watchers ni siya nga maglingkod dere. Okay? Now, what happens if you go there? So, unsay mahitabo? Na ba sila automatic nga balota nga ihatag? No. Ang balota is taken from the actual presinto kung asa ka narehistro. Okay? So, ang ato ang support staff, musaka na siya dito or munaog na siya asa, magkuha sa balota, kuhaon dito sa presinto, dalaon dito sa PPP, Priority Polling Place. Dito sila mag-sheet, dito sila magboto, and right after that, isulod sa envelope and then silyuhan, ibalik na siya dito sa presinto kung asa gikuha ang balota. That is PPP, voting in PPP. Okay? So what happens now? Paano ang assurance na nabasa? Paano ang assurance ng voter na nabasa sa machine? Ayun, yun ang ano nyo. I-wave kasi nyo. Kasi hindi ka na makakita sa pag-insert. But then again, of course, this will be, kasi ano yan kinuha niyan doon, meron niyang record. Ibalik din yan doon. Attorney, yes. ay natapos sa tagong na seleksyon nga senior kanina siya nga kuan yung kamot. Ang PWD siya, senior siya, itabangan sa maestra of shade, kaya nagpairal to. Karoon ang tuloy, kung sa'yo, kasi kung may tabuan akong amputan mo, nagili na makakuan. Ang teacher, ang EB is, pwede siya maka-assist. Or pwede po, katong tao, na magdala siya iyang sariling assistor. Nga, iyahang house helper, personal assistant, or relatives up to the 4th civil degree. Okay? Pwede, dalaon niya of his own choosing. Oo, pero dili si kapitan, dili si kagawa, dili si tanod. Oo. So yan. Now, ito, hindi na ito, siya mismo ang insert sa ballot. Personally, doon sa makina. Oo. Ang mangyari nito, this will be subject of batch feeding. At 5 p.m., start na ang voting dito, 5 p.m., iba-batch feed na siya. Attorney, kining PPP, same lang ba sa emergency? Accessible. Yeah. Same lang ito. Gi-change nila. Kay IAP man to, EAP. Gi-change nila ang name, hindi mo nilang priority polling place. The same lang ito. For Davao City, meron tayo sa 1st, 2nd, o 3rd na nag-apply ng PPP. At ang mga election officers kasi ito. And in Davao del Sur. Wala daw in other provinces. I do not know why. But for Davao City, meron tayo marami sa 3rd district. Kasi yung terrain daw na may baba. Select lang nila siya, attorney, hindi siya tanan. Dili siya tanan. Ang election officers actually, ang nag-apply nito na mag-establish siya ng PPP. Oo. But for Davao region, kasi istorya na mo ang in charge ng this one, ang sabi niya, akala ko merong Davao Oriental, Davao del Norte, sabi niya wala ma'am. Davao del Sur only and Davao City. Oh, yun ang sabi niya. Far-flung. Oo. Far-flung. Maraming far-flung tayo sa Davao City 3rd District. Yun. So, naglagay sila ng PPP. So, yun. This is the only instance na pwede dalahin ang balota outside of the polling precinct, ha? And PDL voting. Ito, PDL voting. Persons deprived of liberty. Again, ang voting nito is andun sa jail facilities. Like in Davao City, yung mga listahan natin ng PDL, na yan sila, nakarehistro na yan sa MAA, di-transfer na ilang registration record sa MAA. Now, kung magboto sila, kuhaon ilang mga balota dito, and then dalahon sa jail facility, and then magboto sila. And after that, dalahon og balik
dito sa presinto. Subject of batch feeding. Kaya, it's only up to 3 p.m. From 7 a.m. to 3 p.m. so that may time pa for batch feeding. Okay? Now, noon kasi, meron tayong mga jail facilities na kukunti lang talaga. 5. Can they vote? Yes. Pwede sila, dalaon sila sa gawas, dito sila maboto sa ilang presinto, together with the jail guards. But only with court order. Yun ang mahirap. Kasi yung court order, mahirap yun kunin. So what happens now, meron tayong PDL voting in Davao del Norte, in Davao de Oro. Yun, yung sa Davao de Oro, kukunti lang daw, less than 50. But still, doon sila magboboto sa jail facility. And their ballots will be taken to their precincts. Okay? Subject of batch feeding. So only 2 instances wherein a ballot may be taken out of the polling precinct and brought outside during PPP and PDL voting. Okay? Ang assurance, attorney. Assurance na election. Ang assurance is, of course, may mga watchers tayo dyan. Oo. May watchers pa rin nakadeploy sa... Yeah. Oo. And even you can be there also. Oo. Para pwede ninyo masundan. Pero what if si jail warden dili magpasulod because kaano? Ay, no. It's not jail warden. Doon sa sulod. Sa sulod man, dili man mo gawas sila. Kaning PDL, dili ni sila mo What I mean gawas. ba, si jail warden or si kuan dili mo sugod na musulod tungod sa risk. Ay, na-agree watchers sa sulod. It's a requirement. May watchers talaga tayo kasi voting talaga yon. Marami sila. Davao City, jail, marami sila. O voting talaga yon. Meron tayong special EB, Special Electoral Board. Ilang ACMs ang nasa mga natin? Jail facility, wala nga. Wala. Wala nga, dalahin nga. Oo. Oo. Na kwaon, dalaon dito, and then ibalik. Subject for batch feeding. Ang SEB sa mga PDLs, police, jails? Dili. Teacher. Pero asa dalhon, attorney? Sa mga presinto sa MAA naman din sila. Sumaa sila. Oo. Na-rehistro. I-transfer na sila. Di ba during registration, nag-contact tao ka ng PDL registration, pina-transfer na sila. So isa ka area lang, MAA? Oo, MAA. Sila in different polling precincts. So, yun. Ang PDL voting doon sa jail facility, wala sila'y machine. Now, may question din kasi na natanong kanina, what if bago ka lang na-detain and you are a registered voter, pero hindi ka kasali dito sa PDL? Kasi itong PDL, may listahan talaga ito. May listahan ito na in that particular area, mag-PDL voting ka, hindi ka nasali doon sa listahan bago ka na-detain. Okay? You can only go out to vote if you apply for a court order. Court order. Kunyari, you are a registered voter of Panabo, pero dito ka sa Davao City na detain. Ay, malabo yan. Kasi it would take time going there, no? Unless, of course, na-transfer na ka from Panabo to Davao City during registration, and kasali na ang pangalan mo dyan na magboto. Okay? Attorney, how about sa Lapicon? Since cover siya sa Region 11 at ay mga ipagdala from outside region? Oo, na-transfer din sila. Na-transfer din sila. Kasi we conduct registration kasi sa inside the jail facility. That time, a day before election, attorney, what will happen? A day before election, and then that time pa sila na-imprison. Ay, wala na. Hindi na sila. Kasi ang listahan natin, di ba? Before elections, fix na talaga yan. Hindi na yan ma-change. Just because bago sila na-detain, no more. Kasi we cannot change the list of voters kasi magkagulo. May na po, nanikas ang nanikas ang pumili, bago ang listahan. Ay, dili pwede. No. Hindi sila makaboto. Dili na. Attorney, yes. Another question in regards, without naming names of e-candidate, can they still vote
if their candidates samtang nagadagan ang proseso sa conflict? Oo naman. Kasi, ang ano naman is, kandidato ka pa rin. Kandidato ka pa rin, even if na-detain ka. Okay? Kandidato ka pa rin. Ang dili nakakandidato, kung naanay final conviction. Oo. So, na siya sa outside, kandidato pa rin siya. Mabutuhan pa rin siya. Oo naman. Kasi ang proclamation is regardless of your presence eh. Oo. With or without your presence, mag-proclaim ka man yun if you are the winning candidate. Ano ang proclamation attorney? Paano ang Dili, kasi once we print the COCP, Certificate of Proclamation, Certificate of COC, nakalimutan ko, and Proclamation, okay, pag-print niya, confirmation. Ha? Mali. Okay. Pag-print niya, pagbasa na, that is the proclamation itself. Yung hands up is just a kind of ceremonial proclamation. Oo, pero proclaim na pag once na print na and basahon sa canvassers na winning candidates, proclamation na yan. So lang parang Zoom. Si Digong nasa Dante. Digong na dito niya. Assuming na ilana, no? No, kasi marami kami noon na hindi na nagpaganon. Noon. Kasi nidaog sila, dili sila kauban dito sa isa ka slate nga nidaog. So murag ma-out of place sila ba? So, ang ilang gihimo, nagkuha na lang sila silang COCP. So, attorney, if ever madaog ang ordinary, paano ang pag-assume sa office? We are only up to proclamation. You have to remember na ang COMELEC is only up to proclamation. Beyond that, wala na kami. Proclamation lang kami, ha? So, I cannot answer speculative kasi yan eh. What will happen next? I do not know. How about those facing disqualification due to misrepresentation? Bastos or... So, meron. Mag-proclaim pa rin sila winners? Depende. Kung hindi pa final. Pag hindi pa final, hindi umabot yung nila, yung disqualification nila, hindi umabot doon sa proclamation, proclaim pa rin sila. But still, gadagan. Oo. So di na siya maimumod na academic attorney? Hindi. Just like what happened in barangay elections, nagsabi kayo na kadamin yung sinabi na i-disqualify ninyo. Marami akong narinig yan, baka dami yung sinabi na i-disqualify ninyo, wala man lang na-disqualify, walang bumalik. Meron tayo sa Davao City, meron first district na barangay elections na na-file ng disqualification case, nag-ano ang kaso, and then bago lang lumabas na disqualified talaga siya. I think alam nyo yan, kung sino yan. Isang grupo sila, sa Davao City First District. Marami nga kasi napunta dito sa amin because they thought na kung sila ang napildi, sila ang mag-proclaim. No, it's different. Kasi that's after proclamation. So mangyayari niyan, yung succession. Attorney, clarify lang naman since you mentioned na sa proclamation lang taman ang obligation sa COMELEC. How about sa SOSECO? Since June? Kasi they're candidates. Oo. That's a requirement of the law. That is a requirement of the law. If ever the candidate is not around, siya ba yung mismo mag-file for SOSE? It's up to him. Kasi dapat mag-file yung siya SOSE. Kasi yun nga, kung nagdaog siya, dili siya mag-file og SOSE, hindi siya ka-assume office. Oo. That is a requirement by the DILG. Oo. You have to file your SOSE. And if kaduha ka, wala nag-file og SOSE, not really consecutive naduha ka election sunod. Karon, atong 2016, wala ka nag-file og SOSE, na penalize ka lang, fine. Okay siya, nagbayad kang fine, nakadagan gyapon ka. And then, pagka 2025, wag gyapon ka nag-file og SOSE, pagka 2028, nakakadagan. Na penalize, I think nakita na ko sa SOCMED nga twice wala nakasubmit og SOSE, national candidate, very prominent,
Disqualified talaga siya. So need pag physically present Ang meron tayong through a representative. Pero you have to personally sign the SOSE. Kasi ano man yan, notarized man yan, kasi declarations yan lahat eh. Oo. Attorney, example, kung may tabo nga, kahit nagulong ang kandidato man nakadaog sa ni Pyro SOSE, o siya makalingkod, adi siya makasyo. Kung sa'yo may tabo, di sa'yo possible nga makalingkod. We will ask DILG. Kasi DILG na yon. Kasi ang ano namin is up to, ano lang kami, proclamation. DILG yun. So, boto mga higala, no? Ang explanation ni Attorney Gino Merables mga higala, ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections Region 11 mga higala, no? So, karong botohan mga higala, inyong kalimti ha. Ayaw ninyong kalimti na mga higala na ang botohan para sa mga regular voters, kuan na siya, alas 7 pag nasa buntag mga higala, no? Masayo na hinoon gani, no? O, para makita tanan, makaboto tanan mga higala. So, ayaw po mo pagpaabot po do kanang kuan po, no? Kung moboto mo, ayaw mo pagpaabot og kaning alas 7 po mo sa kagabi mo adto dito para moboto mo na ang ting close na. Actually, ang ingon dito is 6:45, cut off na gina siya, no? Kung kisa tong last dito sa 6:45, dili na sila pwede mo, wala mo sulod na, napakay mo ka na. Ang wala na, muhabol mo, tunggikan sa opisina. Mas better sayo mo, ayaw gino pa mo alas 7 sa gabi, yun, no? O, tapos dalhan ninyo although wala man gibawal mga higala, no? Pero pwede mo magdalag listahan ninyo, no? Ibutan na ninyo sa papel, ayaw lang sa cellphone kay, kuan, no? Basig ma-construe mo anak mga higala, or basig mapasanginlan mo nga na-micture mo sa inyong balota. Ayan na, kay bawal ba yagin na siya. It's an election offense mga higala. And wala na siya probation mga higala, 6 years, up to 6 years ata inyong imprisonment anak kung nung found guilty mo sa korte. So, ayan na ninyo nagkuan ano. So, anyways, mga higala, sa sunod simana mga higala, sa kunsunod na ito ng mga topic about kaning butuhan mga higala, no? Karong maabot nga national and local election mga higala, no? Karong Mayo 12. Anyways, mga higala, matay kong oras ang anak sa Tibo Puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakawan Armando Feniquito alang sa tambay sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod na usab, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.